Binabati po namin kayo ng isang masagana at maluwalhating araw. At ang linggong ito ay tiyak na may pagpapala na inilalaan ng Diyos, bagamat may mga pagsubok at kahirapang dumarating, lalong-lalo na sa kapanahonang ito na dumarating ang mga unos at mga kahirapan sa ating mga kababayan. Subalit, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Nag-iingat at tumutustos ng ating mga pangailangan. Minsan pa kayo po ay aming pinasasalamatan na kasama namin kayong muli sa pagtalakay ng ika-11 leksyon sa ating pag-aaral sa Aklat ng Marcos. Ang programang itong Sulyap sa Katotohanan ay naniniwala na ang matatag na pamilya, pundasyon, ay Biblia. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, pagkatapos ng mga unos, bagyo, at mga pighati na dumarating sa aming mga araw-araw na buhay, ay pinasasalamatan ka namin sapagkat ikaw ang nagbibigay at tumutustos ng aming mga pangailangan. Ikaw ang nagbibigay ng kagalingan sa mga may karamdaman. Ikaw ang lumulutas ng aming mga pangailangan kung kami nagkukulang. At ngayon, kailangan namin ng karunungan upang aming matarok at maintindihan ang inyong banal na salita mula sa Ebanghelyo ni Marcos. Patnubayan po ninyo kami at nawa ang inyong banal na espiritu ang pumatnubay sa bawat isa na sambahayan na sumusubaybay sa aming programa sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
tayo po ay nasa ika-11 linggo ng ating pag-aaral at gaya ng aming laging idinidiin sa programang ito na ang ating focus o sentro ng ating pag-aaral ay ang mga talata at kapitulong nasa banal na kasulatan. Masusumpungan po ito sa Marcos Kapitulo 14, 1 hanggang 72 at Juan 12, 4 hanggang 6. Pagkatapos noon ay titingnan natin ang Roma 8:28, Exodus 24:8, Jeremias 31:31 hanggang 34 at Zacarias Kapitulo 13, talatang 7. Ang mga talatang ito ay pag-uugnayin natin sapagkat sila ay mayroong mga nais ipabatid sa atin, lalong-lalo na sa pagtahak ni Jesus sa huling mga oras at yugto ng kanyang buhay dito sa balat ng lupa. Ang ating pong susing talata na pinili ng may akda ng ating leksyon ngayong quarter ay masusumpungan sa Marcos Kapitulo 14, ang talata po ay 36. 14:36. At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Narito ang panalangin ng ating Panginoong Hesus. Kanino po naka-address? Sa kanyang ama. At ginamit niya yung Aramaic na terminologiyang Aba. Ito po yung malapitang ugnayan. It is an endearing call to a father. Hindi lamang ama, kundi parang tatay, parang tatang, kumbaga sa mga Ilocano, at sa iba pang mga lingwahe. Ito yung malapitang pagtawag natin sa ating ama na nasa langit. At ano ang kanyang hinihiling? Na kung maaari ay tanggalin sa kanya ang kopa. Ano yung kopang ito? Yung pong iinuwin niyang sakripisyo na mamatay doon sa Kalbaryo. Yung paghihirap at pagdurusa. Subalit ang sabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Napakagandang pundasyon at pasimula ng ating pag-aaral. Ang kalooban ng Diyos na nasa langit ay sinunod ng ating Panginoong Hesus at siya'y nagpakababa at nasumpong ang tao at doon nabayubay sa Kalbaryo. Ang huling mga leksyon, ang huling 3 leksyon na ating tatalakayin ngayon at sa susunod na 2 pang linggo ay nakapokus sa 72 hours na crisis ng ating Panginoong Hesus bago siya mabayubay doon sa Kalbaryo. Ang una, ang susunod na 3 leksyon ay naglalaman ng mga bagay na anuman ang mga bagay na ito ay yung kanyang pakipagpunyagi o wrestling doon sa Garden of Gethsemane sa pamagitan ng panalangin. Naroon din yung kanyang pagtaghoy at kanyang paghihirap dahil kanyang pinasan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kung siya ay magbabalik at aatras, mawawala ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Sa susunod na linggo ay ating tatalakayin at susundan si Kristo sa kanyang pagkabayubay doon sa krus, na ang dyablo ang siyang may panukala ng bagay na ito upang siya ay gapiin sa kanyang kamatayan. Kung magtagumpay si Satanas, ang ating kaligtasan ay mawawala at forever tayong mawawaglit sa sanlibutan o sa daigdig ng ating Panginoon. Sa huling leksyon ay makikita natin na ang libingan sa ating Panginoong Hesus ay nakabukas. Ang kanyang katawan ay wala doon sapagkat ang turo ng banal na kasulatan, ang banal ng Israel ay hindi mananatili doon sa libingan sapagkat siya'y walang kasalanan. At ito ang pabalita na may pag-asa. Ngayong linggo, atin pong tatalakayin sa mga ilang saglit kung paano si Judas niya ipinagkalulo ang ating Panginoong Hesus. At kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay ayaw niyang inumin ang bunga ng ubas
hanggang sa siya'y makarating na doon sa kaharian ng kanyang Ama. Bakit din si Pedro ipinagkalulo ang ating Panginoong Hesus bilang malakas na affirmation ng kanyang pagtalikod sa katagapagligtas? Anong ibig sabihin ng salitang Aba sa mga pangungusap at panalangin ni Jesus nang siya'y naroon sa Getsemani? Bakit ang mga alagad ay nagkamali sa kanilang pagkakilala sa Panginoon at yung kanilang pagsuporta sa Kanya sa huling mga yugto ng Kanyang buhay? Kayo po ay aking muling aanyayahan na buklatin ang inyong banal na kasulatan sa Marcos Kapitulo 14. Ang talata po ay 1 hanggang 11. 2 araw noon bago ang Paskwa na ang kapistahan ng tinapay na walang paalsa, pinag-isipan ng mga punong pari at ng mga esriba kung paano huhulihin siya ng patago at siya'y maipapatay. Sapagkat sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang taong bayan. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon, nakitongin habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Pinasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabawang ito'y maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga duka, at kanilang pinagalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, sayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat lagi ninyong kasama ang mga duka, at kung kailan ninyo nais, magagawa ninyo silang ng mabuti. Ngunit ako hindi ninyo laging makakasama. Ginawa niya ng kanyang makakaya. Nagpauna na niyang pinahiran ang katawang ko para sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito'y sasabihin sa pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote naman, na isa sa 12, nagpunta sa mga punong pari upang maipagkanulo siya sa kanila. Nang marinig nila ito, sila'y nagalak at nangakong siya'y bibigyan ng salapi, kaya't naghanap siya ng pagkakataong maipagkanulo siya. Narito po ang tala ng pagkakanulo o yung panukala na ang ating Panginoong Hesus ay ipagkanulo ni Judas. Ang tagpong ito'y makikita rin at mababasa ninyo sa Juan 12, ang talata ay 2 hanggang 8. Ano ang nakakatakot sa kasaysayan ni Judas na bilang tao ay maaari tayong malinlang ng ating paniniwala na ang kanyang ginagawa ay tama? Pagtulong para mapadali ang pagka-fulfill ng kanyang mission, ang pagtatayo ng kanyang kaharian. Yun ang nasa isip at kaisipan ni Judas. Tinutulungan niya ang ating Panginoong Hesus na mapadali. Kaya nga kanyang dinala sa mga iskriba at pariseyo ang panukala para siya'y mahuli at magkaroon ng pag-aalsa ang kanyang mga tagasunod at itayo ang kanyang kaharian dito sa lupa. Doon nagkamali ang kanyang pananampalataya sapagkat hindi yon ang nasa panukala ng Diyos. Sa tala ni Marcos, ang ilang mga alagad, hindi lang si Judas, ay na-upset doon sa nangyari sa babae na nagbuhos ng isang bote ng pabango para sa ating Panginoong Hesus. Ang ilan ay nagsabing na ipagbili sana para naibigay, pero hindi yon ang kanilang motibo. Yung salapi na mapagbibilihan ay hindi lamang po maipagbibili, kundi mayroon silang bahagi doon. May self-interest ang mga taong ito dahil sila ang magiging isa sa mga recipient ng pagbebentahan noon.
It is interesting na ang Mark 14 ay nagsisimula sa mga pangulo na nagpanukala na si Jesus ay kanilang ipahuli at ipapatay. Pansinin po ninyo, ang team ng pera plays a prominent role dito sa bahay ni Simon at ni Judas at ng mga pangulo. Ito'y nagsasabi sa atin na ang diablo ginagamit ang ating mga kahinaan upang doon kontrolin ang ating mga kaisipan. Kung kayo mahina sa pananalapi at doon kayo madaling matukso, gagamitin yun. Kung kayo na may sa pagkain, gagamitin niya yun. Kung ito'y sa mga bisyo at mga kababaihan at mga pita ng laman, gagamitin niya yon para tayo mahulog. Kagaya ng nangyari kay Judas. Maaari tayong maganyak at magulat sa nangyari kay Judas, and yet, ang ilan sa atin ay may mga hindi pa tayo immune sa mga prinsipyo na tayo'y maaring ianod ng mga kasalanan at tukso, ibitray ang ating Panginoong Hesus sa mga pagdidesisyon natin sa araw-araw. Ano kaya ang bagay na maaring nakapagligtas kay Judas kung siya ay tumingin sa ating Panginoong Hesus? Napakaganda kung siya ay nagtiwala at sumunod sa Panginoon at hindi sa kanyang sariling panukala na padaliin ang process para siya ay magtayo ng kanyang kaharian. Hindi sana nahulog sa pagkakasala at malaking kamatayan si Judas. Ngayon ay dadako tayo sa kusunod na bahagi ng tala ni Marcos sa Kapitulo 14. Ang talata ay 12 hanggang 26. Nang unang araw ng tinapay na walang pampaalsa, nang kanilang inihahandog ang kordero sa Paskwa, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Saan mo kami ibig pumunta at ipaghanda upang makakain ng kordero ng Paskwa?" Isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, "Pumunta kayo sa lungsod at dooy sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya. At kung saan siya pumasok, sabihin ninyo na sa may-ari ng bahay na sinabi ng guro, nasaan ang aking silid tuluyan, na kung saan maaari kong kainin ang kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan at handa na, at doon ay maghahanda kayo para sa akin." Kaya't umalis ang mga alagad, nagpunta sa lungsod at natagpuan ang lahat ayon sa sinabi niya at sa kanila. Inihahanda nila ang korderong Pampaskwa. Pagsapit ng gabi, naparoon siya kasama ng 12. Nang sila'y nakaupo na, ay kumain, sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo, ang kasalo kong kumakain." Sila'y nagsimula malungkot at isang nagsabi sa kanya, "Ako ba?" Sinabi niya sa kanila, "Isang sa 12 ang kasabay kong sumausaw sa mangkok. Sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamagitan niya ay pagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa ang taong iyon na hindi siya ipinanganak." Samantalang sila'y kumakain, dumampot siya ng tinapay at ng kanyang mabasbasa ng kanya pinagputol-putol, ibinigay sa kanila at sinabi, "Kunin niyo ito, ang aking katawan." Siya'y dumampot ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila at mula rooy uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking dugo na tinapay na nabubuhos, tipan na nabubuhos para sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago sa kakarian ng Diyos." Pagka awit ng isang himno, lumabas sila patungo sa pundok ng mga ulibo. Ang tawag po natin dito ay The Last Supper, ang huling hapunan. Ang huling hapunan ng ating Panginoong Hesus na kasama ng mga alagad
ay inaalala ng mga Kristiyano bagamat iba-ibang mga tradisyon sa buong sanlibutan. Mga 20 taon ang nakalipas, ang mga alagad ng 12 ng Huwebes ng gabing yaon ay naroroon ang iglesia doon sa Corinto at ito'y inulit ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 11:17 hanggang 22. Ang sulat ni Pablo ay kanyang ikinokorek ang mga abuses that had come into their practices about the communion service. Ngayon, ang mga Kristiyanong iglesia ay nag-o-observe ng Lord's Supper at ang mga kahulugan nito ay nagkakaroon ng iba't ibang pagpapahayag o interpretasyon. Sa Marcos 14:24 at 25, ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Basahin po natin ang sabi ng 24. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo na tipan na nabuhos para sa marami. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula sa bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inuman kong panibago sa kaharian. Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito? Sinasabi niya na kanyang ina-anticipate yung gathering ng mga maliligtas doon sa langit, na doon ay hindi na siya iinom ng saro ng pagdurusa, kundi yung saro ng pagdiriwang, na doon ang lahat ng maliligtas ay makakasama niya doon sa langit na bayan. Ito yung lugar na ipinapakita doon sa konteksto ng ikalawang pagbabalik ni Jesus. Kung titingnan natin ang ating Panginoong Jesus, hindi lamang ang kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga salita ay nagpakita ng pagiging malapit, bonding, unity na dapat ay makita sa kaharian at paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Ang simbolo na ibinigay ay ang tinapay at ang ubas. Anong tinuturo nito? Yung tinapay ay dumaan ng maraming mga kahirapan bago ka mag-produce ng flour o wheat na magiging tinapay. Mula sa pagtatanim, pag-aani, pagtitreser, paggiling, at kung ano-ano pa. Pinapakita nito yung sacrifice through the process. Ganon din naman yung ubas na inyong mapapansin ay ganon din. Pagtatanim, pag-harvest, pag-aalaga, pagpitas at pagpispis nito at pag-preserve nito upang maging maiinom na pagpapala sa karamihan. Itinuturo nito yung process na naging bahagi ng pagtubos ni Jesus sa atin. Ang bunga ng ubas sumisimbolo sa kanyang dugo. Kaibigan at mga kapatid sa loob ng iglesia, ang leksyong ito ay sentral para sa atin. Ang dugo ni Kristo at ang kanyang nabayubay na katawan ay sentro sa ating kaligtasan. Sa talatang 32 hanggang 42 ay mababasa natin ang ganito. 32 hanggang 42. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang dako na tinatawag na Getsemane at sinabi niya sa kanilang mga alagad, maupo kayo rito habang ako'y nananalangin. Kanyang isinama sina Pedro, Santiago at Juan at nagsimula siyang malungkot at nabagabag. Sinabi niya sa kanila, ako'y lubhang nalulungkot hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at manatiling gising. Lakad niya at sa malayo-layo, siya'y nagpatira pa sa lupa't idinalangin na kung maaring makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang nais ko, kundi ang nais mo. Napakagandang mga pangungusap ng ating Panginoong Jesus doon sa hardin ng Getsemane. Doon kanyang pinasan ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga kung sa ibang tala ng banal na kasulatan, siya ay namawis ng dugo. Ganun na lamang kabigat at kaseryoso
ang kasalanan na kanyang dadalahin. Nagdilim ang buong paligid. Ang buong puwersa na ni Satanas ay naroon at hindi niya makita ang liwanag ng pagtatagumpay ng kanyang sakripisyo. Di niya makita yung bunga ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mga maguli. Ito'y papansinin po ninyo. Naganap ito doon sa Kalbaryo. Inako ni Jesus, subalit ang kanyang pagiging malapit sa Ama ang susi na hindi siya tumalikod sa kanyang misyon. Tinawag niyang Aba, ang isang malapit na ugnayan na pagtawag sa kanyang Ama na laging naroroon kasama niyang aalalay, tutustos at magbibigay ng encouragement para makita niya ang liwanag ng pagtatagumpay. Amidst the incredible suffering, the sense of separation between himself and his Father, Jesus trusted in the Father's love that he would call him by the term. Sabi po ni Ellen White sa kanyang pag-describe kay Kristo sa kanyang pagharap sa krus, pansinin po ninyo ang kanyang isinulat. Si Kristo ngayon ay nakatayo na merong ibang attitude from that which he had ever stood before. Either had he been as an intercessor for others, now he longed to have an intercessor himself. Siya ang namamagitan, pero sa panahong ito'y siya ang nangangailangan na mayroong tagapamagitan. Si Kristo ay nadama niya ang kanyang pakikipag-isa sa kanyang Ama ay nagkaroon ng pagkasira. Natakot siya na ang buong likas ng kanyang pagkatao would be unable to endure, hindi niya makakaya ang conflict sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa isyong ito na pakikipag-conflict laban sa kadiliman, si Kristo, ang kaluluwa niya ay napuno ng bigatin ng pakikipaghiwalay sa Diyos. Sinabi ni Satanas na siya ang magiging tiyak na tagapagdala ng sanlibutan ng kanilang kasalanan. Ang separasyon ay eternal. Siya ay ma-identify with Satan's kingdom and he would never be one with God. Anong panlulumo at discouragement ang nais dalahin ni Satanas sa magitan ng mga salitang ito at ng kanyang mga ibinubulong 10 ng kanyang mga alipores doon sa Gethsemane? And yet, ang ating Panginoong Hesus ay tumawag sa kanyang Ama, Aba, malapit siya sa kanyang Ama. At ito'y tiyak na magbibigay ng assurance na ang kanyang misyon ay magaganap. Sa 43 hanggang 52, pansinin po natin, kaagad samantalang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12, kasama niya ang maraming tao na may mga tabak at mga pamalo na mula sa mga punong pari, sa mga eskriba at sa matatanda. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinabi, ang aking halikan, iyon na, hulihin ninyo siya at dalhin ninyong may bantay. Kaya't nang dumating siya, lumapit siya agad sa kanya at nagsabi, Rabi, at siya'y kanyang hinalikan. Siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Ngunit ang isa sa nakatayo roon ay bumunot ng kanyang tabak. Tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at tinampyas ang kanyang tainga. Sinabi ni Jesus sa kanya, kayo ba'y lumabas na may mga tabak at mga pamalo upang dakipin ako na parang isang tulisan? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari upang matupad ang mga kasulatan. Iniwan niya ang lahat at tumakas sila. Sinundan siya ng isang binata na walang suot, kundi isang telang lino. Lamang ay siya'y kanilang sinunggaban. Ngunit kanyang binitawan ang telang lino at tumakas na hubad. Mga minamahal na mga kapatid, sa oras na ito, dinakip ang ating Panginoon doon sa halamanan
ng Eden. At ang masakit dito'y ang katuparan ng isang hula na ang kanyang kaibigan ang magkanuno ka kanya na kumakain na kasama niya sa kanyang dulang. At yun ay ang Judas. Ang kaaway ni Jesus ng gabing iyon ay pumunta upang dakpin ang ating Panginoong Jesus. At dito ipinagkanulo siya ng isang halik. Ilang beses niyang hinalikan ang ating Panginoong Jesus upang maging tanda para sa kanyang mga kaaway. Si Judas ay hindi na dapat nag-alala pa na hindi si Jesus lalaban. Jesus had to foresee this moment na kanyang sinabit pinaghandaan ang oras na ito sa kanyang pagdedesisyon kasama sa kanyang pananalangin. Paano ang mga alagad ay nag-react nang siya ay kanilang hulihin? Nagsitakas ang mga alagad at ang sabi rito, isa sa kanila at yun ay si Pedro sa tala ng ibang ebanghelyo ay kumuha ng kanyang tabak at tinapyas ang tainga ng tagapagbantay ng punong pari. At ang isang lalaki, ang kabataan at yun ay si Juan, ang minamahal at sinisinta ng ating Panginoon, sumunod sa ating Panginoong Yesus. Subalit sa bandang huli ay tumalikod din kasama niya. Kaibigan, narito tayo sa tagpo na ang mga taong ito ay tunay na sa panahong kagiipitan ay kanilang iniwan, ipinagkalulot, tinalikuran ang ating Panginoong Yesus. Kumusta tayo? Tayo ba sa ating mga pagpapasya araw-araw ay tumatalikod pagka tayo'y naiipit na ng mga kaibigan o ng trabaho o ano paman sa ating lipunan upang ating ibaliktad ang ating kapasyahang sumunod at maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ay nasa sa atin pa rin ang pagpapasya. Kung siya'y ating ipagkakanulo, kung siya'y ating ipagbibili, o siya'y ating susundan hanggang sa huli ng ating mga buhay. Sa Kapitulo 14, 53 hanggang 65, ay mapapansin po ninyo ang pagdala sa ating Panginoong Yesus. Narito po ang sabi, dinala nila si Jesus sa pinakapunong pari at nagtipon ang lahat ng mga punong pari at matanda at mga iskriba. Si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa loob ng patio na pinakapunong pari. At tinaumpok niya ang mga kawal at nagpainit ng sarili sa apoy. At ang mga punong pari naman at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng patutuo laban kay Jesus upang siya ipapatay. Ngunit walang silang matagpuan sapagkat marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanya at ang kanilang mga patutuo ay hindi nagkakatugma. Tumayo ang ilan at sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinabi, narinig naming sinabi niyang gigibain ko ang templang ito ng gawa ng mga kamay at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na hindi gawa ng mga kamay. Ngunit sa gayong paraan ay hindi rin nagtugma ang patutuo nila. Tumayo sa harapan nila pinakapuno pare at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot? Anong pinatututuhanan nila laban sa iyo? Ngunit siya ay tumahimik, hindi nagsalita ng anuman. Tinanong sila mula sa pinakapunong pari na sinasabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? Sinabi ni Jesus, ako nga. At nakita niya ang anak ng tao na makaupo sa kanang kamay, makapangyarihan, na dumarating na nasa mga alapaap ng langit. Pinunit ng punong pari ang kanyang damit at nagsabi, ano ang kailangan nating mga saksi? Narinig niyo ang kanyang paglapastangan, ano ang inyong pasya? At hinatulan niyang lahat siya na dapat mamatay. Nagsimula ang ilang na duruan siya, tinakpan ang kanyang mukha at siya ay pinagsusuntok. At sinabi niya sa kanila, hulaan mo. Kinuha niya ang mga bantay at siya ay pinagsasampal. Narito ang malungkot na tagpo nang siya ay nililinis doon sa harapan ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang pinakamataas na
governing at legal body na nagbibigay ng pataw ng kamatayan ng mga panahong iyon. At papansin niyo, dalawa doon ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, si Joseph of Arimathea at yung tinatawag nating si yung lumapit kay Jesus ng gabi na siya ay nais niyang malaman ang kaligtasan. Opo, mga kapatid, pinasya nila dahil sa mga maling haka at saksi na ang trial ni Jesus ay trial na marami ang violation ng illegal na mga batas ng mga kapanahonang yaon. Naging mockery ang hustisya sa kapanahonang iyon. Dahil nais nilang ipapatay si Jesus, hindi siya iakwit. Sa SDA Bible Commentary, concluded ang mga bagay na ito. Binigyan si Jesus ng 2 preliminary hearing, isa kay Anas at ang isa kay Anas at Caiphas. Siya ay dinala 2 beses sa Sanhedrin, una ng gabi at ang ikalaway sa maliwanag na umaga. Si Jesus ay dinalang 2 beses kay Pilato at 1 beses kay Herodes. Dito sa 2 ito ay si Pilato naman. Ito ang tagpo. Marami ang himarap kay Jesus. Subalit mapapansin po ninyo na ang ating Panginoong Jesus ay nagkaroon ng mga pagbabago at kahirapan sa kanyang mga buhay. Kaibigan, ang mga nangyaring ito'y katuparan ng hula kung paano ang Mesias will be a suffering Messiah. Hindi siya yung matagumpay na magtatayo ng kanyang kaharian, kundi isang magdurusang Mesiyas na magbabayad sa magitan ng kanyang dugo at ng kanyang katawang mababayubay doon sa krus. Sa ating pagwawakas, ay nais po nating pansinin ang buod ng ating pinapag-aralan. Ang lahat ng daan para kay Jesus ay patungo sa Kalbaryo. Ating trinace ang mga bakas ng ating Panginoong Hesus mula Nazaret, mula Galilea hanggang Jerusalem. At doon ay nagtungo siya sa Kalbaryo. Ang lugar na siya ay nireject, pinahiya, nagdusa at namatay. Subalit ito'y para sa atin. Siya ang kumuha ng ating lugar para tayo magkaroon ng pagtatagumpay, pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang Kalbaryo at ang sumunod ay maglalagay kay Jesus ng kaibahan niya kaysa sa mga ibang mga nagtayo ng mga relihiyon na kilala sa buong sanlibutan. Ang iba'y nag-iwan ng mga turo kagaya ni Buddha, nila Confucius at ng mga iba pang mga nagtayo ng mga relihiyon. Subalit iba ang ating Panginoong Hesus. Nag-iwan siya ng mga tagasunod na ipangangaral ang kanyang kamatayan bilang daan upang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit si Jesus lamang, pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya'y nabuhay at muling nagahari bilang isang buhay na tagapagligtas. At yun ang kaibahan niya sa lahat ng mga relihiyon at mga nagtayo nito sa balat ng lupa. Kaibigan, ang Kalbaryo isang masaklap na kasaysayan sa buhay ni Jesus. Subalit hindi ito pagkatalo o defeat. Ito po'y isang pagtatagumpay, isang deliverance para sa inyo at sa akin. Sa sandaling ito'y makakarinig tayo ng pangwakas na bilang na tiyakin para sa atin ang kamatayan ni Kristo'y enough na pambayad sa ating mga kasalanan. Opo, sa 11 linggo ng ating pagtalakay ay napansin natin ang pasimula ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesus at ang pag-alipusta at ang pagkalulu sa Kanya ng Kanyang mga tagasunod. Mga kaibigan, pagpapatuloy natin ito sa susunod na linggo at nawa, masumpungan natin na ang Kristo'y hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan man.
hopes in his eyes that someday he'll reclaim the boat and bring it back together. And it didn't take too long when he saw the boat in the window of a store. So he saved all his money and he bought the boat, and as he walked away you can hear him say, now you're mine, mine, 2 times you're mine. Once because I made you, twice because I bought you. Now you're mine, mine, 2 times you're mine, both times 'cause I love you so. God made a man, made it out of love, put it in the world of love, and love bind the two together. But the man broke that love, and the man drifted away. And God made a promise from his throne up high. One day he'll reclaim the man and bring it back together again. And it didn't take too long when he sent down Jesus, his only son. Yes, God sent his only son that day, and as you listen close, you can hear him say, now you're mine, mine, 2 times you're mine, both because I made you, twice because I bought you. Now you're mine, mine, 2 times you're mine, both times 'cause I love you so. Yes, you can hear Jesus say, probably in the garden, because of his love for us, he spoke these words. Now you're mine, mine, 2 times you're mine, once because I made you, twice because I bought you. Now you're mine, mine, 2 times you're mine, both times 'cause I love you so. Don't you know that God loves you so? Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po na kayo ang nag-ingat at patuloy na bumakas ng inyong daan patungo sa Kalbaryo. Salamat po na binayaran ninyo hindi ng salapi kundi ng inyong dugo, ng inyong sakripisyo ang aming pagkakasala upang kami magkaroon ng panibagong pagkakataong magsimula ng isang buhay na may pagsunod at may kabanalan. Pagpalain po ninyo ang aming mga taga-subaybay. Nawa, masumpungan kaming nagtatapat hanggang sa wakas. Ibahagi ang pabalitang ito parang iba'y mabago at magkaroon ng Panginoong kanilang magiging huwaran sa pamumuhay na sakdal at may kabanalan. Pagpalain kami sa pagwawakas ng aming programa sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli, kayo po ay aming pinasasalamatan. Masumpungan nawa tayong nagtatapat at nawa ang pagpapala ni Jesus ang ating maging kasama-kasama sa bawat sandali ng ating buhay.